Ayan, good afternoon mga idol. Good afternoon. Welcome po muli sa ating channel. Ito po muli inyong lingkod, si Boyet, ay muling bumabati ng isang magandang hapon. Bueno mga idol, sa mga kaipalig ng ating bansa naroon, nawa ay nasa mabuti kayong kalagayan hanggang sa mga oras na ito. At naway samahan nyo ako sa may sandali nitong ating programa upang may makasama naman ako sa buong panahon ng ating kwentuhan. Pero mga idol, balikan lang natin yung ating mga nakaraang video tungkol doon sa nangyaring pamamaslang sa tatlong kambing dealer na taga Calatagan, Batangas. At ito'y nangyari sa lugar ng Maguindanao, na kung saan ay sa lugar ng Mama Sapano. Mga idol, nabanggit ko na rin nung mga nakaraang video natin na ayon sa ibang mga nag-comment doon sa balitang lumabas sa nangyari niyan, di umano yung lugar na yan ay talagang isa sa mga lugar na delikado at kinakatakutan. Dahil may mga nag-comment pa nga na marami nang napadpad sa lugar na yan na hindi na nakabalik ng buhay. So, nabanggit ko rin doon sa nakaraang video natin na kung ganyan ang sistema ng lugar na yan, dapat yan ang pinag-uukuran ng pansin nitong ating mga militar. At dapat yan, nino-no man's land yung lugar na yan, at nira-rapid fire para lahat ng mga rebelde na nariyan ay mataranta. At dapat yan, pulbusin nga yan, di ba? Naikwento ko na doon sa nakaraang video ko na pag talagang aatakihin ng militar yung lugar na yan, lalo't mag-join force ang military, gagamitan ng airstrike yan, artillery, wala magagawa kahit sinong rebelde dyan. At lahat ng bunker nila dyan, o anong pa bang mga ay tinatawag na paksol, mabubuwag lahat yan. Kahit gano'ng katindi ang kanilang mga bunker sa lugar na yan, kapag ginamitan ng airstrike yan, malalanos yan. At yung mga pusakal na mandirigmang yan, na walang puso't kaluluwa, kung wala mang Diyos na kinikilala yung mga yan, kapag nakaranas yan ng umuulan ng bomba sa lugar nila, at kami-kami lang sumasambulat, matututong tumawag yan. At matataranta yan. Di ba? Tama mga idol? Meron lang akong ikukwento sa inyo, may kwento tungkol to dyan sa mga nakaraang pangyayari sa Mindanao, na yung ating naging kaibigan dyan na striking force ng Mindanao, kinukwento niya yung mga pangyayari nung nandyan silang kasalukuyang binabakbakan nila yung Mindanao na yan. Pero hindi na natin babanggitin ang kanilang pangalan para naman sa kanilang kapakanan. Ayon sa kwento niya, ang isa sa mahirap pasukin sa lugar ng Mindanao na yan, yung Tawi-Tawi. At dyan daw sa Tawi-Tawi ang maraming mga militaring nasawi. Kung papasukin lang ng man-to-man yung lugar na yan, talagang hindi pwede. O, bungad ka pa lang, disgrasya na abutin nyo. At ang ginawa nila dyan, humingi sila ng tulong sa artillery at saka sa air force para magkaroon ng joint force ang military, artillery, air force, at yung nasa ground force. So, nung mag-request sila ng ganung tulong, nag-join force nga ang militar. Sinurbay yung area na yan, sinurbay ng eroplano, at ang katunayan na talagang delikado yung lugar na yan, isipin mo yung nagsurveillance ng eroplano, pinabagsak nila, o binanatan. Kasi akala siguro, hindi sila titirahin ng mga nasa baba.
Ayun, nung matiyak nga na talagang delinkwente yung lugar na yan at mahirap pasukin, matapos isurvey yung buong area, yun, ikinalat na ang mga military. Nag-join force ang Army at saka itong yung Marines bilang ground force. Nagsilbing blocking force sila doon sa likod at harap nitong Tawi-Tawi. Nung naikalat na ang ground force ng militar, binanata na. Sinabayan na ng Air Force at saka ng artillery yung lugar na yan. Ayun nga, kinukwento nga nung ating kaibigang striking force dyan sa Mindanao, wala pa raw isang oras, humigit isa't kalahating oras yan, nung bakbakin nila, nung magkaroon ng ceasefire, pinasok na nila yung area, wala na nakatayo maski isang puno. Buwag lahat at luminis yung lugar, nakalbo. Oo, yung mga lunti ang kulay ng mga puno at mga kagubatan, nakalbo. Napuno ng alikabok, mga lupa. Nagkulay lupa yung area. Nawala yung lunti ang kulay dahil sa mga puno. Ni isang puno wala silang nakakita nakatayo. Kaya sabi nga niya, kung hindi sila hihingi ng reinforce o tulong sa artillery at saka sa Air Force, wala, hindi nila mapapasok at hindi nila mapapasuko ang mga rebelde na namumugad sa lugar na yon. Pero nung gawin nga ganong ginamitan ng airstrike, hindi ba ngayon yung Tawi-Tawi naging city? Sabi niya, yung tarik ng bundok na yun wala pang isang oras binanatan patag At sabi nga niya, kung gagamitan niya ng mga equipment ng ating pamahalaan para patagin yung bundok, gawin parang syudad, kulang 1 hanggang 3 taon bago yan ma-develop. Pero sabi niya, sa airstrike, artillery at saka sa aeroplano, wala pang 1 oras. Kalbo yung bundok. Yun, nung matapos linisin yung mga bangkay, binuldoser na para mapatag na siya. Matabunan yung mga ukit-ukit na lupa. Dahil kasi nagka-ukit-ukit kinukwento nga niya, yung bala daw ng 105, kapag yan sumabog, ang radius na kayang wasakin yan, 6 na metro. Sipin mo gano'ng kalawak ang 6 na metro. Pag sumabog daw talaga yan, yung isang buong bahay, kahit gano'ng kalaki, pag napuruhan yan, wala matitira. Burado doon sa kinakatayuan. Yung puno nga daw, kahit gano'ng kalaki puno, pag tinamaan tanggal yung puno doon sa area baka makikita ang puno Ganun kalakas ang pwersa ng artillery. Ay, yung bomba pa na manggagaling sa aeroplano, malalakas din yun. Kaya nung nag-join force ang artillery at Air Force, talagang nakalbo yung bundok. Hindi mo kinukwento niya, nakakatuwa nga yung mga kwento niya Yung mga rebuilding Muslim daw dyan, kahit walang gaanong alam sa sistema ng paggamit ng yung mortar. Aba, talagang palibasa desidido sa pakikipaglaban, ginagamitan sila ng mortar. Direct fire. Samantalang may degree yan. Kung ilang degree ang layo ng kalaban. Oo, may distansya yan Hindi basta-basta puputukin yan. Pero sabi niya, bumilib siya sa mga rebelde. Isipin mo yung direct fire, may mortar, isang tagahawak, isang tagasubo ng bala. Ginagawang parang 90 mm yung mortar. Oh. Tapos ang mabigat pa sabi niya sa mga ganyang rebelde, iba ang technique nila. Pero
nung makuha namin yung technique nila, ayun, sabi niya, yung lugar na mahirap pasukin, unang-una, kapag pipitsugin kang military at hindi mo kamisadong lugar, talaga madadali kayo. Kasi, sa mga puno-puno, naglalagay daw ng masinggan niya, walang tao. Oo, alam mo, yung isang puno, may masinggan. Nasa pangalawa o pangatlong puno, yung pinaka-gunner, o yung nagmamasinggan, gagamitan lang daw ng tali. Kaya kahit bakbakin mo ng bakbakin yung nagmamasinggan doon, kung hindi mo babatuhin ng granada, hindi mo malalaman na walang tao. Ganun sila katindi. Pagsipin mo yun. Tapos, tuwan-tuwa sila kapag ang kinoberan mo, yung puno ng nyug na maraming bunga. Ay, patay ka. Karamihan daw ng sundalong namatay doon, hindi sa bala, namatay. Yung tama, yung bagsak ng bunga ng nyug. Isipin mo, mga sariwa yung bunga ng nyug, ang bibigat doon, bagsakan ka nun. Bagsakan ka na isang buwig nun, buhayin ka kaya. Di ba? Ganon, pag nakita ng mga rebelde na nakakover ka sa puno, raratatin yung bunga ng puno. O, bagsakan ka nun. Hindi ka man mapuruhan, tatakbo ka, lilipat ka. Pag lipat mo, tsaka ka nila bibirahin. O, patay ka rin. Tapos pag pumobil ka sa mga bato, yung mga may malalaking boulder, bato, kala mo safety ka na. Yung bato, kakalbuhin niya sa masinggan. Babalatan ng 50 caliber yan. Ang papatay sa'yo yung tinamsik ng bato, hindi yung bala. O at yung mga kalapit mong nakakover doon, pag binakbak ng 50 caliber yung boulder, yung sibak ng bato nun, pag tinamaan ka, biyak din ang mukha mo. Matitindi nga sila, sabi nga nun, ibang klase sila. Kaya yun, sabi nga niya, kahit na iba ang training nila, talaga namang aprobado. Yun yung kaibigan nating striking force ng Mindanao nung nagbakasyon yun. Si Sper na nung Mindanao tahimik na eh. Kung nagbakasyon na siya at naano na siya sa kampo, kinukwento niya yung mga bakbakan doon, ang mga delikadong lugar daw dyan na napuntahan nila. Tawi-Tawi, Marawi, Cotabato, itong Manay-Banay, tapos yung Basilan, lahat daw halos ng magugulong lugar dyan sa Mindanao, naikot nila yan eh. Oo, during martial yun, bali sabi niya, 6 na taong kami dyan sa bakbakan. Nakailang palit sabi niya ako ng kabady. Oo, lahat ng kabady niya namatay. Pero sabi niya, siguro siya eh, masamang damo. Hindi galos, wala nga siya eh. Oo. Sabi niya, swertihan lang talaga ang pagiging military. Pag minamalas-malas ka, yung unang salita nga daw nila agad eh, 3 sisbay, ubos eh. Tipin mo yun. Ganun, katindi ang mga ano dyan. Pero nung nag-order na ang Pangulong Marcos ng i-rapid fire yung Mindanao, doon na. Nung ni-rapid fire na, joint force na. Oo, armed forces ng Philippines, buong pwersa. Mula sa ground force, air force, at saka sa mga artillery. Pati yung sa marine, yung sa barko. Nagtulong-tulong na yan. Wala nang pinili sa lugar. Binakbak, ayun nga daw sabi niya, yung pwesto ni yung Dole Philippines, yung building daw dyan na pinagkubera ng mga rebelde, 6 na palapag. 3 bagsakan lang daw ng artillery yan. Gunaw eh. Ubos. Oo. Kaya sabi niya, pagka gagamitin talaga ang pwersa ng militar, walang hindi maano. Sabi niya, magagandang gamit namin nung araw, pero siguro mas matindi ngayon. Eh nung araw, mga gamit nila, 9mm, 90mm. Yung tinatawag na, yung parang basuka, 90mm daw yan eh. Yung M203, yung Armalite na may kanyon sa ilalim, M203 yan. Tapos yung 105 ng artillery. Oh. Tapos yung isa pa, M72. Yan. Pinakamayan ng klase nga doon eh, nung panahon yun eh, M14 eh. Kaya sabi niya, nung pinulforce na ang military sa Mindanao, talaga namang sumurrender. Oo.
Tsaka yung mga nakakwentuhan din nating nagkaroon ng amnesty, yung mga rebelding sumuko. Kasi nung araw, sa Bikutan kami nakatira, nung magbigay ng amnesty ang ating Pangulong Marcos, karamihan dyan sa Bikutan napatira sa may Muslim village. Yun, yung mga amnesty na nakakwentuhan namin. Sinasabi talaga niya, sa totoo lang daw, may harap kalaban ng military. Dahil ang military, bagamat maraming namamatay, eh hindi na uubos. Dumadagdag pa. Samantalang sila nga naman, kahit gaano karami pwersa nila, unti-unti, mauubos sila. Kaya nung bandang ulit, nung naramdaman nila talagang wala silang magagawa, voluntary surrender na sila. Binigyan sila ng amnesty. Ganyan, mga idol. Kaya yung mamasapan nun na yan, kung talagang babanakan yan, hindi ako naniniwala hindi kayang tupilin yan. Gamitan ng airstrike yan. Gamitan ng joint force yan. Tingnan ko kung hindi mataranta yung mga rebelde na nandyan. Oo. Kaya sabi nga nung kaibigan nating striking force at saka yung kaibigan natin na naging amnesty, sabi niya, ibang klase yung militar. Sabi niya, malakas lang ang loob namin, malakas ang pwersa namin sa mga unang arangkada. Pero sa matagalan, hindi po pwede. Kasi ang military nga naman, sa totoo lang yan, palit-palit ng pwersa yan eh. O yung unang tropa, pag naubos mo yun, may dadating. O, kung gaano karami yung unang yung niratrat at naubos, yung papalit. Halos ganun din. Ay kayo, malagasan kayo ng mga 10, sa tingin nyo, madadagdagan pa? Hindi na. Diba? Yun nga, kwento niya. Makalagas kami ng, sabihin natin, sa isang batalyon pinadala, kalahati na lagas namin sa militar. Eh kami naman, wala naman kaming isang batalyon. Sabihin na raw na nasa 300 sila. Malagasan sila ng 10, di na lang. Paunti-unti, mauubos. Talo nga lang daw nila ang militar, pagkati sa sinasabi na technique. Oo. Doon lang nila parang tinatawanan ng mga military natin, dahil pagkati sa technique, yung taktika, ayun nga, kinukwento nga nung kaibigan natin striking force. Eh. Doon sila nakakita na yung mortar eh, ida-direct fire. Pagkatapos, saan ka nakakita? Yung mga puno, may masinggan, walang tao. Tapos yung mga landmine na tinatanim nila. Doon lang nila nalalamangan ng militar. Pero pagdating doon sa man-to-man na labanan talaga, yung matagalang bakbakan, aminado sila na hindi sila natagal sa militar. Dahil nga naman, sabihin na natin na nasa 10,000 sila, malagasan sila na 1,000, walang papalit. Eh sa military nga naman, sa 10,000 militar, malagasan mo ng 1,000, may papalit. Batalyon eh, lalo yung Marine, batalyon niya pag nagpadala. Oo. Yun, doon parang talo lang sila ng military pagkati sa yung talagang by forces ang pag-uusapan. Pero pag technique, talo nila militar. Kahit yung striking force na nakakwentuhan natin, aminado siya. Iba technique. Sipin mo, pag hindi ka nila kayang patayin doon sa kinukuberan mo, lalo sa puno ka ng nyog, bibirahin yung bunga ng nyog, ano mangyayari sa'yo? Pag nalagdagan ka nun, o, di ba? Technique yun. Kaya sabi niya, pag sa nalipat kami ng ibang pwesto, naikot namin, sabi niya, yung buong Mindanao eh. Pag may mga puno ng nyog, hindi kami kumukover dyan. Lalo't may bunga. Pag nakita namin yung bunga ng yung puno ng nyog, walang bunga, medyo safety ka ron. Pero ganun pa man, hindi rin. Pag binyara ng M2O3, yung puno ng nyog, yung pinaka maraming dahon, pag binalatan daw ng M2O3 at nabali yan, sa inyo babagsak yan. Patay din kayo lahat. Oh. Kaya, pag wala kang mapagpipilian. Pag kumover ka sa puno, delikado ka. Kumover ka sa mabato, delikado ka rin. Dahil pag binanatan din daw nila ng masinggan yung bato na kinukuberan mo, kakalbuhin nila sa masinggan yan eh. O kaya babagsakan din nila ng isang M2O3 yan. O kaya, 90mm. Oh.
Kaya sabi niya, matindi rin sila. Kaya lang, hindi sila po pwede sa matagalan. Kaya nga, minsan sabi niya, ang labanan, pinakamatagal na, 3-4 na oras. Kung hindi man sila susurrender, ubos yan. Mauubos sila. Pero yung iba, tumatakas na. Ay, palibasa kabisado nila yung kabundukan, lalo yung mga bagong destinong military, hindi kabisado yung lugar, natatakasan. Ganon. Yan, kukwentuhan na naman tayo kasi kinukwento ko lang din yung kinukwento ng ating mga naging kaibigang striking force ng Mindanao at saka yung naging amnesty na naging kapitbahay din natin. Sabi nga niya, nung mag-amnesty sila, sinubukan naman niyang mamuhay ng normal, hindi na niya raw babalikan yung ganun. O, mas masarap daw pala mamuhay ng normal kaysa sa nakikipaglaban. Pero kinukwento din niya yung mga kasamahan din nila na sanay sa bakbakan, sumanib sa militar. Nagpa-transfer na sa militar. O, nung mabigyan ng amnesty, nagpa-transfer na sa militar. At sila naging guide doon sa mga lugar na hindi pa kayang pasukin ng militar. O, yan, sabi niya, nung iba naman sa amin, na gusto talagang mamayapa na, manahimik na, hindi na talaga. Kagaya ko, sabi niya, hindi na ako sumama sa kanila. Namayapa na ako, nanahimik na ako. Kaya lang, may mga talaga nasanay sa bakbakan, ayaw nung amnesty na mamumuhay ng normal. Yung iba kasi, karamihan sabi niya sa mga rebelde, tamad magtrabaho. Bibigyan ng trabaho ng gobyerno, ayaw. Mas gusto yung hahawak ng baril. Bagay, trabaho din naman. Oo, katiwero nila, umawak nga kami ng sandata para sa mga military. Lalo pa ngayon na nasa panig kami ng gobyerno. Di ba? Ganun. Kasi nung panahon ng matandang Marcos, talagang magandang binigyan yung pabor sa mga rebelde na sumusuko. May pabahay ka na, may hanap buhay ka pa. O yung mga ayaw nga maghanap buhay na gusto sa sundalo, tinatransfer sa sundalo. O kagaya nung kinukwento ng kaibigan nating striking force, 5 rebelde ang nakasama nila sa grupo nila. Nung una nila makasama yun, wala silang tiwala dahil baka silang pagbabanatan. O. Pero sabi niya, yung palang mga yan, kapag talagang nahuli mo ng ugali at napalapit na sa'yo, hindi rin traidor, hindi. Talagang sila ang nagiging guide namin, sabi niya, sa mga lugar na hindi pa namin napupuntahan. At sinasabi nila yung mga lugar na delikado, huwag tayong dadaan dyan, delikado dyan. Ganun. Ayan, napagkukwentuhan natin dahil nga doon sa nangyaring, yung nangyaring pamamaslang doon sa 3 kambing dealer, di ba? Kawawa yun. Oo. Kaya yung mga, yung lugar ng mamasapan nun yan, di ba? Diyan ginisa sa sariling mantika yung mga sub 44. Kung pipitugin pulis lang, ang papasok sa area na yan, wala talaga. Wala nga matay sila dyan. Yung sub 44 nga, special force na nga ng mga pulis yan eh. O yan ang special force ng pulis. Pero tingnan mo, may nagawa ba? Kasi iba ang training ng military kaysa sa mga pulis. So, wala silang yung tinatawag na combat training na ano eh. Ang training kasi nila, although sinitrain sila sa bundok, iba. Hindi kagaya ng military talaga, ng mga sundalo na may mga combat ano talaga. Oo. Yung kagaya ng mga scout ranger na yan. Yan, mga scout ranger siguro, mga 3 tropa ng scout ranger, pwede makapasok dyan. Kasi iba ang training ng scout ranger. Pwede siguro. Pero kung ordinaryong military lang, hindi pwede dyan. Yun, yung mga striking force ng Mindanao, mga scout ranger yan eh. Kasi ang scout ranger, 1:2. Oo, ang isang scout ranger, 2 katapat, hanggang 3. Pwede yun. At ibang technique nun, ibang taktika nun. Willing to survive, willing to die yan. Yan ang ano ng mga scout ranger. Meron silang survival, ano. Pero kung mga ordinaryong sundalo lang naman, army, yung mga pang-kampo-kampo lang, hindi pwede dyan. Lalo na mga pulis. Hindi po pwede dyan. Special force na nga ng pulis, hindi po pwede. SAP eh.
tigok sila lahat eh. Yun, pero yan, kung gagamitan ng joint force yan, gagamitan ng airborne yan, gagamitan ng artillery, wala yan. Kalbo yung ano niyan, lanos yan. Baka kahit hindi marunong tumawag sa Diyos yan, matutong tumawag yung mga yan. Pag talagang inarangkada na yan. Di ba? Kaya abusado rin eh. Pero kinukwento nung kaibigan natin yung striking force, nung ni-rapid fire nila yung Mindanao, talaga naman daw nakakawa, bata matanda. Oh. At yung mga bata daw, nagtatakbuhan, mga walang baro. Nag-iiyakan. Para lang daw manok. Wala mo gagawa eh. Order eh. Rapid fire eh. At ang naging katuwiran din kasi ng mga kapwa nila striking force. Huwag mong kawaan yan kasi dugong rebelde yan. Pag naglakihan yan, rebelde rin yan. Kaya buti pa sabi niya, ganyang bata pa lang yan, huwag na nilang kagisnan yung buhay na ipinamulat sa kanila ng kanilang magulang bilang rebelde. Kaya niraragtat din daw nila, parang manok lang daw. Kawawa. Pero kasi no man's land eh. Walang dapat matira. Nabuhay. Kaya kung di pang araw ginamitan ng no man's land ng Mindanao, hindi talaga titino. Tapos naging malakas lang ulit ang pwersa ng Mindanao nung mawala na ang Marcos. Oo. Unti-unti na naman sila nagbangunan. Bakit? Wala na magra-rapid fire sa kanila eh. Eh sa totoo lang naman eh. Nung pagkawala ng Marcos, pumalit si Cory, ano nagawa? Pinagpatuloy ba na patahimikin ng Mindanao? Hindi rin, di ba? Sumunod si Ramos. Lalong lumakas nga ang pwersa nung si Ramos na eh. Sipin mo yun? Di ba? Yan ang nag-umpisa yung mga abo-abo sayap na kung ano-ano mga pangalan ng rebelde dyan. Oh. Eto, panahon na naman ng Marcos time. Si Bongbong. At siguro, pagka ginaya ni Bongbong yung ginawa ng kanyang ama na iparapid fire yung Mindanao, baka medyo kakatakutan din siya dyan. Kasi yung ama na kinatakutan dyan sa lugar na yan. Pero siguro, hindi natin alam kung anong plano ng ating Pangulo dyan. Baka kung talagang tuloy-tuloy yung mga pangyayari dyan na puro kalupitan at kaano ang ginagawa ng mga rebelde dyan, baka mapipilitan na rin siya na gawin muli yung ginawa ng kanyang ama sa lugar na yan. Kaya, abusado na rin eh. Isipin mo, mga dealer ng imported na kambing pa naman doon. 1 milyon daw halaga nun eh. Yung kambing na di-deliver dyan eh. Oh. Isipin mo, magbabayad ng tax yung mga negosyante. Pagkatapos eh, iba lang ang makikinaban. Diba? Kaya yung mga hayop na yun, hindi rin dapat kawaan yun. Mula sa ninuno hanggang sa kapwa-kuhan, dapat talaga pinupulbos din yan. Tama yung katuwiran ng striking force na nakilala natin eh. Oo. Hindi dapat kaawaan yung mga yan kasi mga wala ring awa yan eh. Ipin yung tatlong ahente na yun. Siguro, nung bago namatay yun, katakot-takot na pagmamakaawa hiningin. Pero hindi kinawaan. Kaya dapat yung mga yan, hindi rin dapat kaawaan yan. Bata matanda rin dapat sa lugar nila niyan. Itumba. O, di ba? Yan mga idol, tayo naman nagkukwentuhan lang sa mga pangyayari kasi yung nangyari nga doon sa tatlong ahente ng kambing, pinas lang, di ba? Tapos yung lugar pa pala na kinamatayan ng tatlo lugar pa pala ng mga ano yun, mamasapa nung, di ba? Diyan nga napulbos yung sa 44. Kaya yung mga lugar na delinquente dyan sa Mindanao, diyan ang dapat pinapa-operation sa ating mga military para tumahimik. Kasi kung pababayaan lang ng ganyan, wala. Hindi nga asenso yung lugar na yan. Kasi pamumugaran eh. Lalakas ang pwersa ng mga rebelde sa lugar na yan. Pero kung babakbakin yan, madadala, matatakot. Yung mga bagong gustong umusbong dyan, maalala yung nangyari, matatakot. Eh kung wala kinakatakutan, magpapalakas ng pwersa yung mga yan.
Hanggang sa bandang huli, sila na maghahari sa lugar na yan. Pero yan, naalala ko yung sinabi nung nakatikim ng amnesty na kahit daw anong gawin ng rebelde, pag talagang babakbakan sila ng military, wala magagawa kasi ang rebelde paubos eh, ang militar padagdag eh. Ito yun. Hindi nila kayang ubusin ang military ng ating bansa. Pero sila, kasi group by group lang sila eh. Eh ang military, buong Pilipinas yan eh. Tsaka ilang puwersa yan. So, Air Force, o sa Artillery, Marine, o di ba? Philippine Army. Buong sandatahan yan eh. Air Force nga lang, pag talagang bibirahin sila ng Air Force eh, huwag nang gamitan ng artillery, puro Air Force lang eh. Aeroplano lang eh, baksakan ng bomba yung lugar na yan eh. Diba? Yun. O paano ha, tayo naman eh, nagkukwentuhan lang. Salamat ng marami at sinamahan nyo ako. At napasalamat ako. Sana kahit pa paano, ay nakakuha kayo ng konting informasyon at naway nagustuhan nyo ang ating naging kwentuhan. Kung may comment kayo mga idol, lagay nyo lang dyan sa comment section at kung meron kayong katanungan. Paano ha? Kung muli yung lingkod, si Boyet, basta man talagang nagpapaalam. At muli, paalam!